'Di ba matindi-tindi 'to mga kababayan? Kasi kung sa usapang pananagutan, talagang eto na. 'Di ba? Dahil ayon po dito sa nakita po nating balita, galing po sa Abante, una sa balita. Sabi po dito mga kababayan, eto daw. Ayan, solid daw po ang ebidensya. Laban daw po dito kay Atong Ang. Kaya etong si Atong Ang mga kababayan posibleng arestuhin na. Ayon daw po dito kay Secretary John Vic Remulla. So sabi po dito, basahin po natin. Yan. Inaasahan ng lalabas na ang warrant of arrest laban sa negosyanteng si Atong Ang. Ayon kay DILG, Secretary John Vic Remulla, sa panayam sa programang The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Remulla na magiging abala ang mga otoridad bago magpasko dahil inaasahan ang pag-aresto kay Atong Ang at sa mahigit 30 na iba pa. So yung tinutukoy dito na mahigit 30 na iba pa, kasama na po dyan ang mga kongresista, kasama na po dyan ang mga senator. Kaya nga mga kababayan, ito pagtapos ng December, asahan nyo na. Sunod-sunod na mga kababayan, yung mga maaaresto. At kasama na po dyan yung mga senador at yung 30 ata na kongresista o 20 na kongresista mga kababayan. Kasi marami daw po mga kongresista ang maaaresto at may dalawa daw pong senador na posibleng maaaresto mga kababayan. So sabi pa dito, dagdag pa niya, posible umanong lumabas ang warrant anumang oras. Sabi daw, sabi pa dito, I think in the next 3 days, we're gonna get one warrant. We expect an arrest warrant for him any day now. So sabi daw ni John Vic Remulla mga kababayan, after 3 days daw, posible na malabasan na ng arrest warrant etong si Atong Ang. Yan po yung sinasabi dyan. So sana hindi po ito katulad nung sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na nakalipas na yung 15 at 16 mga kababayan, pero nasa laya pa rin. 'Di ba? Nasa laya pa rin yung mga kongresista na gusto nating makulong. 'Di ba? Yung mga senador na gusto po nating makulong, mga nasa laya pa rin. 'Di ba mga kababayan? So sabi pa dito, ito pa daw. Ayon pa sa DILG Secretary, may very solid umanong ebidensya ang gobyerno laban daw po kay Ang. Itinuturing din daw itong armed and dangerous, kaya magiging iba ang paraan ng pag-aresto rito. Sabi pa dito ni John Vic Remulla, the method of arresting him will be very different. We have to have that mindset that he is armed and dangerous because their record showed they killed over 100 of people mga kababayan. Si Ang ay iniuugnay sa mga nawawalang sabungero ni Jolly Dondon Patidongan, dating Chief of Security sa farm at mga sabungan niya. Ayon pa dito, ayon kay Patidongan, ipinatumba na umano ang lahat ng nawawalang sabungero at itinapon sa Taal Lake sa Batangas mga kababayan. So asahan natin at hintayin natin kung may katotohanan nga ba mga kababayan na after 3 days, lalabas na po yung arrest warrant nito pong si Atong Ang. At ito po ay aarestuhin mga kababayan. At after po kay Atong Ang, after ng Pasko, after ng December, sunod-sunod na po yan. Dahil, eto baka mapaisip kayo baka mapatanong kayo sa isipan nyo. Paano mo naman Jake nasabi na may mga senador na maaaresto? Paano mo naman Jake nasabi na may mga kongresista na maaaresto mga kababayan? Eto po yan. May nakita po tayong post galing po kay Attorney Jesus Palsis. Sabi po dito mga kababayan, ito daw. DILG Secretary John Vic Remulla said on the BNC, the spokes, that within 10 days, warrant of arrest will be issued against Atong Ang and 2 senators mga kababayan. Tapos, 20 congressman mga kababayan in January 2026. Sana hindi pa asa yan tulad nung kay Ombudsman Remulla mga kababayan. So ngayon, ayon po dito kay Attorney Jesus Palsis, meron maaaresto ng January. At nasa 20 kongresista mga kababayan yung posibleng makulong agad. Ano po, at ito naman pong 2 senators na tinutukoy dito, hindi natin alam kung sino yan. Pero ang alam ko, yung isa dyan mga kababayan, baka si Ramon Revilla,
at etong si Bong Revilla, at eto po mga kababayan etong si Jinggoy Estrada. Yan yung nakikita ko dyan na possible na baka maaresto mga kababayan after po dito po kay Atong Ang o kasunod ng pagkakaaresto dito po kay Atong Ang. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, napakasulido daw po ng ebidensya laban daw po sa mga ito. At sana, pagtungtong ng January, magsunod-sunod na yung mga senator na maaaresto at yung mga kongresista mga kababayan na talagang totoong sangkot. Ano po, dahil kung iisipin po talaga natin, hindi po basta-basta mga kababayan yung mga pananagutan po nila. Dahil kung speaking of pananagutan mga kababayan, maliwanag naman na bukod po dyan kay Atong Ang at dun sa 2 senador at 20 kongresista, meron din pong kinasuhan mga kababayan kanina. Ano ba ngayon, 17? Yan. Meron din daw po mga kababayan kaninang kinasuhan sa QC. Di umano ayon po dito sa nakita po nating balita galing po sa Batas PH. Kasi sabi po dito mga kababayan, ito basahin po natin ha. Yan. Sabi po dito, 1 billion civil cases versus Romualdez at dito po kay Saldico. Kasama po mga kababayan, si PM Vargas. So sabi po dito, just in, the 1 billion civil forfeiture cases against former House Speaker Martin Romualdez, former Ako Bicol Party List Representative Saldico, and Quezon City 5th District Representative PM Vargas are set to be filed before the Quezon City Regional Trial Court today mga kababayan. So ibig sabihin, kinasuhan po etong si Romualdez mga kababayan di umano at eto pong si Saldico kasama po etong si PM Vargas. Ano po dahil daw po dun sa sinasabi na 1 billion civil forfeiture mga kababayan. So ngayon, eto na nga mga kababayan yung sinasabi ko sa inyo. Unti-unti nang lumalabas yung ugnayan ni former House Speaker Martin Romualdez doon po mga kababayan sa corruption. Diba? Ito na nga maliwanag. Kinasuhan po sa Quezon City mga kababayan. Ito pong si Saldico si Romualdez at ito pong si Congressman PM Vargas. Dahil nga po dun sa sinasabi na 1 billion civil cases mga kababayan. Doon sa sinasabing 1 billion civil forfeiture cases laban po dito kina Romualdez. So ibig sabihin baka may ebidensya na hawak mga kababayan yung nagkaso po sa mga ito. Ano po kaya kinasuhan pati itong si House Speaker Martin Romualdez. At yung mga, ito nga lagi kong sinasabi sa inyo mga kababayan sino po ba ang pipiliin nyo? Sino po ba susuportahan nyo? Si Romualdez ba mga kababayan o si Presidente? Kasi si PBBM ang nagpasimula nito po mga investigasyong ito mga kababayan. Ang Presidente natin ang nanguna dito at talagang tuloy-tuloy na ngayon na pinapapanagot kahit pa yung mga maliliit mga kababayan ay yung mga maliliit at mga big fish na sangkot dito po sa maanumalyang flood control. Diba, biruin nyo, kahit pa kamag-anak o kapatid mga kababayan, basta sangkot kailangan managot. Diba, kaya itong si Romualdez mga kababayan, dapat na rin po niyang harapin yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya kasi may mga times mga kababayan na ginagamit daw po yung kalusugan para daw po hindi maharap itong kanya mga pananagutan. Diba, itong mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. Kaya nga para sa akin mga kababayan, former House Speaker Martin Romualdez, maliwanag naman na alam mo, lahat ng ginagawa nitong si Saldico kasi under mo siya at ikaw yung speaker nung mga panahon na talagang kasagsaga ng mga insertion na yan. So ngayon, may papayo ko na lamang mga kababayan since sinasabi dito na sinampahan sila ng kaso ni Saldico at itong si PM Vargas, kasama po itong si Romualdez, harapin na lamang po nila ito. Mga kababayan, kasi mabigat-bigat po yung mga kaso na isinampa po sa kanila. Ano po? So kayo, ano po masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dyan. Ito, baka sabihin ng iba, wala daw picture. Sabi dito, Jake Magnus, wala kang picture. Picture saan? Buti pa si Martin Romualdez, hindi lumalabas ng bansa. Nakaw, ngayon lang yan. Lalabas at lalabas din yan. Ayan
Meron pala ditong kasama, o ayan o, kung makikita nyo. 'Di ba? Ayan mga kababayan, oh. May mga kasama pa pala eh. Ah, hindi, iba pala to, sorry. Oh, ito pala yon, ito pala. Ayan oh. Baka kasi sabihin nung iba gawa-gawa lang. Ito oh. Oh, ayan oh. Eh, yung iba minamaliit pa, sinasabi pa, civil case lang. Eh at least mga kababayan, eh kinakasuhan na kahit pa kamag-anak. 'Di ba? At least pinapapanagot na. Kaya nga yung iba diyan mga kababayan na sumusuporta kay Romualdez, wala namang masama na sumuporta kay Romualdez. Pero, eto, lagi ko naman tanong sa inyo, sino po ba ang mas pipiliin ninyo? Si PBBM po ba? Si Presidente po ba? O etong sina Speaker Martin Romualdez? Kasi, kung ikaw ay taga-suporta ni Romualdez, ibig sabihin, Romualdez loyalist ka at hindi ka Marcos loyalist. So ngayon, sino po ba ang mas matimbang sa inyo? Si PBBM po ba o si Romualdez? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Engel po dyan. Pero para sa akin mga kababayan, eh unti-unti nang gumugulong ang hustisya para po sa kaban ng bayan.